Bawat tahanan ay tinuturing kong home kasi naniniwala ang Lola Miray na kung nasaan ang puso mo, iyon ang home mo. Good morning! Magandang umaga! Kumusta na mga lolo, lola, nanay, tatay, kapatid at kaibigan? Masikat ang araw! Late ang lola today. It's 8 AM. Nag-exercise na ang aking mga classmate over there. Dahan-dahan lang tayo ngayon dahil matindi ang sikat ng araw. So, hinay-hinay lang sa pag-exercise. So, I hope kayo din mga lolo and lola, nanay, tatay, ready na to go and exercise. So, see you later. Nasubo ang lola sa there is one lady in the senior ladies group na very accommodating, and nung pag-uwi kinausap niya ako in Cantonese. So yung mga natatago sa baol na Cantonese ng lola lumitaw. Nakapag-usap naman tayo kahit konti. Tutuloy natin ang ating kwentuhan. Handa na ba ang mga lolo at lola? Makinig sa kwento ng Lola Miray. So, final part ng ating kwento ng Lola Miray, ang My House, My Home. Maraming pagkakataon na lumipat kami ng tirahan habang nandito kami nakatira sa Hong Kong. Ang Hong Kong ay maliit na lugar at maliit ang space. So, nasanay ang Lola Miray sa galawan dito na maliit lang talaga. Nasanay ang Lola Miray na nakatira kami sa isang flat, parang condo style pero iba't ibang klase. Yung first time namin nakatira kami sa isang one bedroom with living room, kitchen and toilet, the basic one. We stayed there for 1 year, and then the next is lumipat naman kami sa 2 bedrooms na medyo lumalaki na kasi yung dalawang bata. So, medyo mas maayos, mas maliwanag, at mas spacious. Pero, syempre, iba ang pamumuhay dito. Pero, nakasanayan ng Lola Miray. Anyway, sa Pilipinas naman, maliit na space lang din naman yung nakalakihan ng Lola Miray. Kami, hindi kami natira sa individual house. Lagi kami na nakatira sa buildings na mga kapitbahay mo hindi mo kilala, ganyan. So makakangipian mo lang, pati di kamukha sa Pilipinas na kilala mo, makikipagkwentuhan ka, magbibigayan kayo ng ulam, kanin. So yun yung na-miss ng Lola Miray. Siguro mga isa, dalawa, tatlo, apat ang naging tirahan ng Lola Miray dito kasama ang aking pamilya, at bawat tahanan ay tinuturing kong home kasi naniniwala ang Lola Miray na kung nasaan ang puso mo, iyon ang home mo. So kung nasaan ang pamilya mo, iyon ang home mo. So ang Lola Miray ay sanay sa maliit na space na isang tawag mo lang, nakikita mo na yung mga anak mo, isang maliit na sala, kumpul-kumpul kayo sa room. Kapag nagkatuwaan, sama-sama kayong matutulog, or pagtulog ng mga bata, labas ka lang ng room mo, masisilip mo na sila. Napakaliit na space wherein ginapos or binuklod kami ng pagmamahal dahil siguro din sa maliitang space namin, lagi kami nagkikita, lagi kami may time, lagi kami magkakasama. So yun. So, mga lolo, mga lola, ang Lola Miray naniniwala na bawat tao may kanya-kanyang part dito sa mundo. Merong kanya-kanya tayong lugar kung saan tayo maninirahan. So, enjoy lang natin. So, ang Lola Miray sa mga pagkakataon na naiinip sa buhay sa Pilipinas, iniisip ko na bawat tao mayroong kanya-kanyang lugar kung saan ka ilalagay ng Diyos, at alam ng Diyos kung saan ka talaga mapapabuti. So yun,
ang bawat tiniran na bahay, the house that I lived, the house that I spent my younger years, the house that give me comfort, shelter, I treated as my home. So kayo mga lolo, lola, nanay, tatay, kapatid, kaibigan, naalala niyo ba ang bahay na inyong tiniraan mula nung kayo maliit? Tulad ng Lola Miray, sana sa pag-alala niyo muli ng bawat bahay na inyong tiniraan, o may bisa lang o madami tulad ng Lola Miray na palipat-lipat, walang permanente. There is no permanent house for Lola Miray for so long, but there is a permanent home. My house is my home. So anywhere, anytime, basta nandun ang puso mo, nandun ang pagmamahal, I think for Lola Miray, it's my home. So, hanggang dito na lamang ang ating video for today. I hope na muli kasamahan nyo ang Lola Miray sa masusunod na kwento ng Lola Miray. So, ingat-ingat everyone. See you again tomorrow. Bye! God bless.